Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Minsan, 3 ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit, sa tinatawag na pintuang maganda, ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan napapasok sa templo, siya'y nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdakay lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nanggilala sila nang makilala nilang siya ang pulubing dati nakaupo sa pintuang maganda ng templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagpapagaling sa isang taong ipinanganak na lumpo na nagmamalimos sa isang pintuan sa templo ay isa sa mga unang himala ng mga apostol sa ngalan ni Jesus na nakatawag ng pansin ng maraming tao at pati na sa mga leaders ng Sanhedrin, ang pinakamataas na kapulungan ng mga Hudyo sa Jerusalem. Namamalimos lang naman ang taong ito. Siya ay lumpo mula nung pagkasilang sa kanya. Wala namang inaantay kundi ilang kusing. Pero tinitigan siya ni Pedro at ni Juan na noon ay nasa templo para sumamba sa Diyos. Maganda ang paliwanag na sinabi ni Pedro. "Wala akong pilak o ginto, kundi kung ano ang mayroon ako ay ibibigay ko sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristo na taga Nazaret, tumayo ka at lumakad." Bigla ang paglakad ng tao. Walang ibang tulong na ginawa si Pedro malibang itayo siya at agad nakatayo, nakalakad at pagpatalon-talon pa. Hindi na niya kailangan ng physical therapy. At tandaan natin na lumpo siya since birth. Talagang himala ito. Nakita ito ng mga tao at marami ang nakakilala sa kanya nung siya'y pumasok sa templo kasama ng mga apostol na sumamba sa Diyos. Nakilala siya na siya yung lumpo na namamalimos sa pintuan ng templo. Sa pangalan ni Jesucristo, tumayo ka. Sa pangalan ni Jesucristo. Yan ang kapangyarihan ng mga apostol. Ang pinaka-resource ng simbahan ay ang kapangyarihan ni Jesus. Hindi ang anumang kayamanan o kakayahan o building. Masasabi pa ba ng simbahan, "Gold and silver I have none"? Kung mayroon tayong ginto at pilak, mabilis na dito tayo umasa. Kaya hindi pa tayo makakasabi sa iba na tumayo ka sa ngalan ni Jesus.
Kung wala na tayong mga resources, si Jesus na lang ang maasahan natin at makakagawa tayo ng maraming mga bagay sa Kanyang pangalan. Dumadating sa ating alaala ang sinabi ni Jesus na hindi tayo makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sa Diyos at sa kayamanan. Kung may kayamanan, madaling mas manalig dito at kukulang ang ating pananalig sa kapangyarihan ni Jesus. Dito makikita natin ang katotohanan ng less is more. Mas marami tayong magagawa kung wala tayong kayamanan ng mundo. Kaya nga, kailangan natin ng evangelical poverty, karukaan na panawagan ng Ebanghelyo na may dalawang magkasabay na mukha: detachment from material wealth and trust in God. Hindi na natin kailangan ang mga bagay-bagay kung tayo ay may tiwala sa Diyos. Siya na ang pupuno ng ating pangangailangan. Kaya ang pagkaabalahan muna natin ay ang pagharian tayo ng Diyos. Ang lahat ng bagay ay matatanggap natin at ibibigay niya sa atin. Tulungan mo kami, San Pedro, na mamuhay na dukha, na walang pilak at ginto upang maisawalat namin ang kapangyarihan ni Jesus na muling nabuhay. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.